Hello SSS members! It's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Sasagutin natin tong comment ni Sir Renato. Sabi niya, paano po ma'am? Kung 36 months lang ang contribution sa SSS at nahinto na, senior citizens na, kung namatay, may makukuha bang death benefits? At isa pa po, nawala ang SSS ID ko. Matagal nang nawala at ang sabi sa SSS office, hindi na daw magbibigay ng ID. Sana masagot po ang tanong ko. Okay sir, number 1, regarding sa tanong mo na nawala yung SSS ID mo, hindi na po talaga nag-i-issue ngayon si SSS ng bagong SSS UMID or SSS UMID ATM Pay card. Ang bago po ngayon ay tinatawag pong My SSS card at meron lang po silang mga bank partners doon kung saan tayo pwedeng kumuha para sa ating My SSS card. Meron ako separate video noon, sana napanood niyo po. Pangalawa sir, kapag nagki-claim naman po kayo ng benefits hindi naman kailangan na talagang SSS ID ang i-present mo sa SSS. Valid ID po. Like for example, ang ating national ID. Tatanggapin po yun ni SSS. As long as, of course, alam mo dapat yung SSS number mo, no? May records ka dapat nun. Okay, now let's proceed number 3. Ano naman ang makukuhang death claim kapag meron ka lang 36 months na contribution sa SSS tapos namatay kayo? Maliban po sa funeral claim, may makukuha pong funeral claim ha, meron din pong makukuhang death claim. Ngayon, sa makukuha pong death claim, may dalawang klase po yan. Monthly pension ba yan o kaya lump sum? Ang makukuha po ng iyong primary beneficiary, pag buhay pa ang primary beneficiary mo, ibig sabihin sa primary po ha, legal spouse at below 21 years old na anak. Kung buhay pa po yan, ang death claim na makukuha nila sa SSS mo ay monthly pension. Magma-monthly pension po. Kaya yung asawa mo po ay matatawag yan na survivor spouse pensioner. Ngayon, doon naman sa mga member na hindi nakaabot ng 36 months contributions, lump sum lang po ang makukuha. Okay? Ngayon sir, pagsasabihin mo, wala ka ng primary beneficiary, patay na rin yung spouse mo, wala kang below 21 years old na anak. Susunod po dyan na beneficiary mo ay ang iyong mga magulang. Pero lump sum na lang po ang makukuha nila, hindi po monthly pension. Nagigets nyo po? Ngayon, kapag buhay naman ang iyong legal spouse at siya ay magiging spouse survivor pensioner, so makaka-receive din po siya ng 13th month pension, makakapag-avail din siya ng survivor pension loan. Ayan. Pero tatandaan po natin, kapag ang naiwan yung legal spouse ay magkaroon niya ng live-in partner o kaya mag-asawa ulit, titigil din po ang kanyang natatanggap na pensyon mula sa SSS. So, masususpend din po yun. At ang inyo namang dependents children, yung below 21 years old na anak, kapag sila po ay nakapagtrabaho na, nag-asawa na, umabot na ng 21 years old, matitigil din po ang part nila as dependents pension. Mali daw po ba? Again, summary ko guys, isummarize ko po. Kapag si SSS member, hindi pa pensyonado ha, kapag si SSS member ay meron siyang at least, umabot siya ng 36 months na contributions, tapos namatay siya. Kapag buhay pa ang kanyang legal spouse, yun po ay magma-monthly pension, tatawagin siyang survivor spouse pensioner. Pero kapag patay na po yung spouse niya, wala siyang legal spouse, wala siyang below 21 years old na anak, ang susunod po na beneficiary ay ang kanyang mga magulang ng member na namatay. Pero ang makukuha lang po nila ay lump sum. Kapag wala na rin magulang, ang susunod po ay ang designated beneficiary. Kung sino po ang sinulat niya doon na beneficiary niya sa SSS, yun po tatawagin nating designated beneficiary. At ang makukuha niya lang din ay lump sum. Alright, SSS members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.